Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ako po si Marites Coriolan. At ako naman po si Jeffrey Calamba. Narito po kami upang maghatid ng mga sariwa, Nag-iinit, lumalagablab, at umapoy na balita ngayon. At ito ang Balita Kahapon, Iuulat Ngayon. Buhay Boy! Mga pamain! Kababalagan! History. Kailan nga ba nagsimula ang Himlayang Pilipino? Alamin natin ang kasaysayan ng Himlayang Pilipino sa pagbabalita ni Clarice Villanueva. Clarice? Nandito po tayo ngayon sa Himlayang Pilipino kung saan ito ay matatagpuan sa Himlayan Road, Barangay Basuntamo, Tandatsora, Quezon City. Kung mapapansin nyo, may lawak na 2 hektarya ang lugar na ito. Andito po tayo sa Himlayang Pilipino kung saan makikita natin ang mga iba't ibang obra na nilikha ng mga kilalang Pilipinong manlilino. Nakatulad ng Emilio Jacinto Shrine, Tandatsora Memorial Shrine, at ang maog na gawa ng mga Kastila at ang imahe ng Florante at Laura. Kung makikita niyo po dito sa aking likuran ang mga puntod ng mga yumao nating mahal sa buhay. Totoo nga ba o haka-haka lamang ang mga kwentong katatakutan sa loob ng himlayan? Alamin sa kwento ni Abigail Aton. Abi? Mga sari-saring kwentong kababalaghan. Totoo nga ba o haka-haka lamang? Ating alamin. Sa mga hinuhang aming nakalap, maraming mga trabahador dito mismo sa himlayan ang nakakaranas ng mga kababalaghan. Halimbawa na lamang ang mga tagabantay o rumoroda mismo dito sa loob ng sementeryo na nakakaranas sila ng mga kababalaghan at pagpapakita ng mga legal na espiritu dito sa loob ng sementeryo. Kuya, meron po bang kababalaghan na inyo pong naranasan? Kung meron po, ano po yung sa tagal kong nakajulo dito, humigit kumulang 10 taon. Launa madaling araw ay aking naramdaman na binandabagan ng pintuan ko. At mga kumusit ang aking pintuan ay sarado. At pagdating naman ng humigit kumulang alas 2 ng madaling araw, ay lahat ng aking mga ilaw sa palibot ay nagadancing light. At sinabi lang, magpakita at mag-usap kami. Okay. Ako po si Abigail Aton, nag-uulat. dito sa masalamin ang katayuan ng Pilipinas
Pilipinas noong sinaunang panahon. Dito rin inilarawan ang relasyon ng Diyos at ang tao, magulang at anak, mamamayan at nasyon, at ang magkasitipan at magsigil, na kung saan naipapaliwanag o naisasabuhay ang pagiging malikhaing manunulat at pagkamarelihiyoso. Makikita niyo sa aking likuran ang rebultong nagpapakita ng kwento nila Florante at Laura. Ang imaheng ito ay nililok ni Francisco Bulao. Dito inilalarawan ang kagalingang iginawa ni Francisco Baltazar Balagtas at isa ito sa mga pinagmamalaking obrang literatura ng Pilipinas. Isinagawa niya ito tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang irog na si Maria Asuncion Rivera. Ako po si Cheryl Baday, ang Chika Istorya Update. Buhay, buhay. Buhay nila ang patay. Tungayan ng mga taong ang hanap buhay ay sa patay. Sa pagpapatrol ni Nikita Prio. Nick? Sa mga nakapanayam namin dito, lahat ng mga caretaker at iba pang trabahador, na halos na dito na sila nagsimula at nagtagal sa pagtatrabaho sa sementeryo. Kung mapapansin niyo, Jeff, sa mga video at impormasyong aming nakalap na hindi ganong kadali ang pagtatrabaho nila sa sementeryo. Pero sa hirap na iyon, may saya pa rin silang nadarama at ipinagmamalaki nilang malinis ang ganitong trabaho at hindi gumagawa ng masama. Hello po, tatay. May katanungan lang po kami sa inyo. Ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho dito sa Himlayang Pilipinas? Sa Himlayan, experience na po ito. 20 years na. So, ano po yung mga trabaho ninyo dito sa cemetery? Naglilinis po ng mga buko. Naglalala kami ng biruda para kumita kami. Nabayaran kami ng ari ng patay. Bakit ito po yung mga napili ninyong trabaho dito sa Kaya ka nang mahanap na pagtrabaho. Kasi edad ka na, matanda ka na. Trabaho sa mga kung ano mga construction, mga pabrika, hindi mo na kaya. Hindi mo lang ako magkakaroon ng trabaho. Pupit-pupit ka lang, magwawal. Kita ka na. Nakakabili ka ng kailangan sa bahay. Ganun po ba, tatay? Sige, salamat. Hello po, kuya. Interviewin po namin kayo, ha? Ano po yung trabaho ninyo dito, kuya? Maintenance. Ang mga gugupit ng mga mawer. Ilan taon na rin po kayo nagtatrabaho dito sa Himlayan? Mga 10 years na. 10 years na. So, ano po yung, bakit ito po yung napili ninyong trabaho? Malapit sa bahay. Hindi na namamasahe. Ako po si Nikki Prio, nag-uulat. Emilio Jacinto Memorial Shrine. Ang imaheng ito ay sinagawa ni Florante Boy Beltran Caido. Ipinakita ito sa buwan ng December 15 taon 1976. Halos mahigit isang taon niya itong ginawa. Si Emilio D. Jacinto ang binansagan na utak ng Katipunan. Siya ay pinanganak sa Tronso, Tonto, Maynila. Siya ay anak ni na Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Si Jacinto ang siyang sumulat sa pahayagan ng Katipunan na pinangalanan na Kalayaan. Mga iba't ibang paniniwala at pamahiin tungkol sa mga patay. Alamin natin kay Jeric Pagan. Jeric? Maraming paniniwala ang mga matatanda tungkol sa pamahiin, lalo na kapag may kamag-anak na namatay. Ikaw, ano ang pamahihing pinaniniwalaan mo? Dapat ba itong sundin? Narito ako ngayon sa Himlayang Pilipino upang kumuha ng ilang opinyon ukol sa pamahiin. Yan, naniniwala po ba sa mga pamahiin? Meron din. Minsan-minsan. Ano po mga pamahiin pinaniniwalaan niyo? Ano ba yun? Ano pa ko na? Masabi kung ano pamahiin. Pero naniniwala po kayo? Sabi nila. Pero sa tingin niyo po ba dapat po natin sundin ng mga pamahiin? Hindi na siguro ko sa panahon na ngayon. Bakit naman po? Ano na ngayon, mga computer na. Hindi lang po ba sa computer yun? Oo, meron. Tay, naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin? Sa pamahiin, hindi ako naniwala. Bakit naman po tayo? Kasi sa pamahiin yun, sa unang panahon pa yun, matatanda eh. Ngayon, wala din na sinasasakpan yan, hindi na sinawala yung pamahiin. So
So, hindi po kayo naniniwala na mga masamay gawain pagkakatay. Hindi naman kasi patay kasi wala nang buhay yan eh. At saka pagpapatay ka, ibig sabihin, hindi ka nakasali sa buhay. Parang pinabaliwala ka na. Pero ginagalang mo rin yung patay dahil mayroon kang pakinabang sa patay. Salamat po kayo. Sa sari paniniwala, iba-ibang opinyon. Mga pamahiin, walang masama kung ito'y susundin. Ako po si Jeric Pagal, nag-uulat. Tandang Sora Memorial Shrine. Ang Tandang Sora Memorial Shrine ay isa sa mga atraksiyong makikita sa loob ng Himlayan na ginawa ni Florante Beltran Seto, anak ng isa sa mga Pilipinong skulptor na si Anastasia Seto. Natapos ang naturang imahe taong 1972. Pinakita ang imaheng ito ika-6 ng Enero taong 1973. Isinagawa ito higit sa 1 taon kalahating buwan bago matapos ang naturang obra. Pinakita dito ang imaheng mukha ng ating inang si Tandang Sora. Makalipas ang 42 taon, ang mga labi ni Tandang Sora ay inilipat sa Banlat Road, Himlayang Pilipino. 200 taong pagkalipas sa araw ng kanyang kapanganakan, ika-6 ng Enero taong 2012. Melchora Aquino ang tunay na pangalan ng ina ng Katipunero, na kung saan isa siya sa mga babaeng tumulong at may buong puso nag-asikaso, nagbigay serbisyo at nagbigay pagkain sa mga Katipunero. Si Melchora Aquino ay pinanganak noong January 6, 1872, namatay noong February 20, 1919. At yan po nagtatapos ang aming pagbabalita. Ako po si Marites Coriolan. Salamat po muli sa pagsubaybay ng aming programang nagbibigay, nag-aatid, ng mga sariwa at pag-iinit na balita. Ako po muli si Jeffrey Calamba at ito po ang balita kahapon ulat ngayon. Maraming Maraming paniniwala ang mga matatanda tungkol sa pamahiin. At ito Ba ang haka-haka lamang ang mga kwentong katatakutan sa loob ng himlayan. Alamin sa kwento ni mga iba't ibang paniniwala o pamahiin tungkol sa mga patay. Emilio Jacinto Memorial Shrine. Ang imaheng ito ay sinagawa ni Flora. Salamat pong muli. Ako po si Abigail Aton, nag-uulat. Back to you, Tess. Melchora Aquino ang pangalan. Andito po tayo ngayon sa Himlayang Pilipino kung saan matatagpuan natin. Uy! Con los terroristas. The Harlem Shake. Con los terroristas. Con los terroristas. The Harlem Shake.
Harlem Shake.